Ano ang nakita niya sa kanyang salamin? Hello, ako po si Mori, hindi tunay na pangalan. 23 years old po ako nang mangyari ang kwentong ito. Ngayon, 30 years old na ako. Food Panda rider po ako dito sa Baguio City. Born and raised din po ako rito. Nangyari po ang kwentong ito nung pre-COVID days. Kung tama pagkakaalala ko, bandang early to mid-February 2019. So ito na po ang kwento. As usual, nagde-deliver po ako noon, around 5 to 6 p.m. yon. May konting liwanag pa, nag-aagawan na ang liwanag at dilim, parang golden hour tas umaambon. Double delivery yun mula sa McDonald's Center Mall. Nung na-drop ko na yung una kong delivery, mga 100 meters na lang siguro papunta sa next location, bigla namang bumuhos ang ulan. Kaya sumilong ako sa mukhang abandonadong bahay. Ang location nito ay dito sa Baguio sa likod ng Trancoville. Noong panahon na yun, sobrang luma na talaga ng bahay. Halos nilimot na siya ng panahon. Nalalaglag na ang mga kahoy sa bubong at halatang matagal nang napabayaan. Ipinasok ko ang motor ko sa wide open na gate na kinapitan na ng mga dahon at vines ng sayote. Pagpasok mo ng gate, garahe agad. Luma na rin talaga pero alam mong may nagpaparada pa rin dahil may mga sariwang mantsa ng grasa sa sahig. Sa dulo ng garahe, may mga lumang school tables, yung ginagamit sa public schools na built-in ang mesa at magkatabi ang dalawang estudyante. Patong-patong ang mga yun kasama ng mga sirang lumang pinto na nakatayo at ginawang parang bakod. Pumasok ako para magpalipas ng ulan kasi mula sa ambon, bigla talagang lumakas ang buhos. Wala rin akong dalang kapote nun. Nakatalikod ako sa tambak ng mga upuan at pinto habang nagchat-chat sa customer ko na malilate ako ng kaunti dahil sumilong muna ako. Pagharap ko sa motor ko na nasa loob ng garahe, parang may umihila sa mata ko. May nagsasabi sa akin na tignan ko yung tambak ng mga pinto at upuan. Pagtingin ko sa upper left, may nakita akong mukhang nakasilip. Ang kita ko lang ay mula ilong pataas hanggang noo. Napako talagang tingin ko sa mukha niya. Ang lalim ng mga mata niya, o mas tamang sabihin, parang wala siyang mata. Madilim lang ang eye sockets niya, sobrang puti ng mukha niya, halos grayish ang kulay, at ang buhok niya ay mukhang basang-basa. Inipon ko lahat ang natitira kong tapang at lakas ng loob. Dahan-dahan akong lumapit sa motor ko na nakaparada halos sa ilalim mismo ng mukhang yun. Mga 5 talampakan lang siguro ang layo niya sa motor ko. Di pa ako nakaramdam ng takot nung mismo nakita ko siya. Pero nung umupo na ako sa motor at sinubukan ko itong paandarin, ayaw mag-start. Doon na gumapang ang takot sa buong katawan ko. Yung lamig at takot na ramdam hanggang buto. Habang tinutulak ko palabas ang motor, nakikita ko pa rin siya sa side mirror ko. Halos bitawan at itapon ko na ang motor sa sobrang takot, makalabas lang ako sa garahe na yun. Ramdam ko pa rin ang takot hanggang makauwi ako. Ilang araw ko rin siyang napanaginipan. Sobrang detailed at vivid pa rin sa memorya ko ang itsura na nakita ko. Nagpahinga muna ako ng ilang araw dahil pati pakiramdam ko sumama. Hindi ako makatulog sa gabi mula nung makita ko yun. Gumaan lang ang pakiramdam ko nang ipagdasal ako ng pastor namin. Pagkatapos noon, unti-unti akong gumaling at after 2 days, bumalik na ulit ako sa pag-food panda. Pero simula nun, tuwing may booking ako na malapit sa lugar na yun o mismo sa lugar na yun, hindi ko na kinukuha. Talagang iniwasan kong dumaan sa tapat ng bahay na yun. Submit your story.